kilalanin natin ang ating Bible character of the day na si John the Baptist. Puntahan mo natin yung family tree ni John the Baptist. Alam nyo, ito'y pinsan ni Jesus Christ. Ang tatay niya ay walang iba kundi si Zechariah. Isa po siyang priest, habang ang nanay niya ay si Elizabeth. Walang anak yung mag-asawa sa mahabang panahon. Medyo maedad na po at baog po itong si Elizabeth. Kung matanda na, hindi sila nagkakaanak. Pero isang araw, dumating ang himala sa buhay nila. Nagpakita ang isang anghel na si Gabriel, messenger po ito ng Diyos, kay Zechariah at sinabing magkakaroon sila ng anak. Tatawagin siyang John, sa Tagalog, Juan. Ayon pa sa anghel, magiging dakilang lingkod daw ng Diyos ang magiging anak nila ni Elizabeth. Lumaki si John sa disyerto, simple lang yung pamumuhay. Tinupad din niya ang kalooban ng Diyos sa kanya. Nangaral si John sa mga tao tungkol sa Diyos. Bininyagan niya yung mga tao sa ilog ng Jordan bilang simbolo ng paglilinis ng kasalanan. At kabilang din sa mga bininyagan niya, walang iba kundi si Jesucristo. Habang nangyayari yon, nung time na nakita niya, sabi niya, "Behold, the Lamb of God." Nung parating si Jesucristo doon sa lugar kung siya nagbabaptize. And then, habang binabaptize niya si Jesus Christ, bumuka ang langit at narinig niya ang tinig ng Ama sa langit. Alam niyo po ang sinabi, "This is my Son, whom I am well pleased." Alam niyo po, hindi lahat nabiyayaan ng ganitong oportunidad katulad ni John the Baptist that prepares the way for the coming of the Messiah. Kaya pag tinignan natin tong si John the Baptist, na ano siya, one of its kind, kumbaga. Ito pong buhay na tong si John the Baptist, hindi na to naulit. Kasi pag tinignan mo, napakapalad na tong pagkakabigay sa atin, okay, nitong si John the Baptist. Bigyan ko kayo ng konting background. Yung tatay po niya, one time nagsaserve sa priestly duties niya, and then lumitaw nga po si Angel Gabriel, sinabi, "You're gonna have a child." At iti-question niya, paano mangyayari yun? Matanda na kami. Okay? Nangyari naman na before yung kay Abraham at kay Sarai, kaya siya po'y napipi. Napipi yung tatay ni John the Baptist. Hanggat hindi lumalabas yung magiging anak mo sa sinapupunan ng misis mo si Elizabeth, hindi ka makakapagsalita. So, come to think of it, kinwestiyon nila yung paglabas nitong si John the Baptist. Kinwestiyon nilang mag-asawa o ni John, ni Zechariah rather, yung power na tong Ama sa langit. And makaka-relate tayo dito. Ano po bang imposible yung nasa pangako ng Diyos na feeling mo imposibleng mangyari? Ano po yung, in a way, barren or baog, hindi na makakapagbigay buhay? Kumbaga, maaaring hindi physical na barrenness ang pinagdadaanan mo ngayon, maaaring yung buhay mo, wala nang buhay, wala nang sigla. At pag tinitingnan mo, imposible na itong mabago ng Diyos. Maaaring yung marriage nyo, wala nang sigla, imposible nang magkaroon ng spark. O maaaring yung mga kaibigan, mga issues sa pamilya, issues sa relationship, katulad din ni Zechariah, hindi ka na umaasa na mangyayari pa ang imposible. Pero pag tinignan nyo po, nangyari po ang imposible. Because nothing is too hard for the Lord. Pinanganak po si John, okay, at nangyari nga po na nabuntis si Elizabeth kahit sa may edad na ang mag-asawa. Kasi po sa Panginoong Jesus, wala pong imposible. Now, si John the Baptist po ay patulad din po ng ibang mga propeta, dineclare niya yung pagdating ng Messiah. Okay? Sabi doon sa John 1:23, "I am the voice of one calling in the wilderness." Alam niyo, ang magandang character na to si John the Baptist, hindi po siya mapagmayabang, siya po'y very humble, siya lang ang nag-prepare ng way, he is not the way. He spoke the truth kahit po uncomfortable kasi galit sa kanya yung mga pinuno ng Roma, galit sa kanya ang mga kapwa niya Hudyo dahil nga meron siyang pinipreach na parating na yung Messiah. Okay? And the truth is, truth will cost you. When you're telling the truth and someone wants to silence the truth, it will cost you.
So minsan, tayo rin bilang Kristiyano, ano ba yung mga truth na kailangan nating ipamuhay, kailangan nating sabihin? Kasi when we avoid those kinds of conversation, yung truth po, sinosoften natin. Ay, nakaka-offend yung truth na to. I-compromise natin. Actually, kahit hindi mo gawin to. Alam niyo po yon, dinadilute natin yung truth. Pero alam niyo po, si John, marami siya naging kaaway by speaking the truth. In fact, hindi natin gugustuhin yung ending natin katulad ni John the Baptist kasi po si John, pinugutan ng ulo. Okay? Kasi nga, maraming galit sa kanya dahil kinokall niya yung attention ng mga leader during that time. So, pag tinanong natin si John, he was set apart for a specific purpose, to prepare the way of the coming Messiah. Okay? He is not the way, he just prepare the way. Kaya nung pinuntahan siya ng mga disipulo niya, meron ba kami in-expect na Messiah? Sabi ni I must decrease, he must increase. Di ba? Alam niya na ang role ko ito lang, okay, to prepare the way for the coming Messiah, and now I need to be out of the picture. Jesus needs to be in the picture. Kaya po ba natin yon? Because faithfulness doesn't always look like success sa mata ng mundo. Hindi po nag-build ng empire si John. Hindi siya nagkaroon ng mahabang ministry years. He died early and violently. Yet Jesus said, sabi ni Jesus sa Matthew 11:11, among those born of women, there has not risen anyone greater. Ang galing in-honor niya yung pinsan niya si John the Baptist. Sa lahat ng mga pinanganak, itong si pinsan ko si John the Baptist, wala pang masihigit. Parang gano'n sabi niya, there has not risen anyone greater. So God measures greatness differently. Tayo po kasi sa mundong ginagalawan natin, we equate success with numbers. Magkano ba pera mo sa bangko? We equate success with growth. Paano mo ba napalaki yung negosyo mo na yan? Ilan bang sasakyan mo sa garahe mo? Meron bang payong yung SUV mo? Okay? We equate success with visibility. Ilan na ba followers mo sa Facebook? Ilan views ka ba per post? But you see, in the eyes of God, faithful in assignment is the key to God's delight. Nadidelight po ang Diyos whenever we are faithful. Faithfulness will produce fruitfulness. It's not the other way around. Hindi yung paano ba maging fruitful, paano palakihin itong negosyo, paano paramihin itong following, paano ba sumikat, paano ba magka-social media platform, paano ba mag-viral itong video na to. We're always after the numbers, but God is always after faithfulness. You don't need to be fruitful kung hindi ka naman magiging faithful. Fruitfulness is a byproduct of faithfulness. Kaya, pag tinignan niyo po si John, okay? Si John po, ang naging mission niya sa buhay, i-prepare ang daan para sa pagdating ng Messiah. I-prepare ang daan dahil alam niya, itong si Jesus parating na. Kaya, I want to challenge everyone, kung kayo po, paano ba tayo mamumuhay na katulad ni Nehemiah? Ni John the Baptist. Paano tayo mabuhay na hindi nakasentro sa iyo? Okay? Hindi nakasentro sa atin, bagkus tinuon niya kay Jesus. Ito, pinakamahalaga itong last point ko. He points everyone to yung sabi ng kordero ng Diyos, the Lamb of God. He point everyone, ito ang dapat nyong tingnan. Dito nyo dapat focus ang attention nyo. Bakit? Alam nyo po, ang mundo natin, madalas nakafocus sa sarili. Tingnan nyo ako, tingnan nyo na-accomplish ko, tingnan nyo yung mga kagalingan ko. No, si John, dinideflect niya yung honor, binufocus niya kay Jesus. Bakit? Because Jesus will be the one, nung panahon na yon, to redeem us, alright, from our sins. Si John the Baptist po ay instrumento lamang sa plano ng Diyos sa pagdating ng kanyang bugtong na anak na magtutubo sa ating mga kasalanan. Napakahalaga po ng role ni John, pero hindi ibig sabihin yung role mo ngayon ay hindi mahalaga.
pwede mo sabihin, ako, hardinero lang ako. Nako, janitor lang ako. Nako, ganito lang ako. Wala po yan sa laki ng iyong responsibilidad. Wala yan sa laki ng sweldo mo. Ang tanong, ano'y pinapagawa sa iyo ng Diyos in pointing people to Jesus Christ? Whether ikaw ay isang tricycle driver o isa kang presidente ng bansa, the question is, na itutuon mo ba kay Jesus ang atensyon ng mga tao sa paligid mo? Ano yung practical application niya? Well, for one, pagka tayo'y nakikipagkwentuhan, sino ba bida? Alam mo, galing ko. Alam mo, graduate ako sa ganitong school. Alam mo, napalaki ko tong negosyo na to. Puro ikaw ba bida? Or ang kwento mo ganito, alam mo, sa totoo lang, marami namang graduate sa magagarang school. Nabigyan lang ako ng pagkakataon na kag-graduate, pero at the end of the day, si Jesus lang talaga yung nagbigay sa akin ng grasya. Ngayon, makakausap mo, ikaw naman, napaka-humble mo naman. Siyempre, ikaw ang dahilan kaya lumaki negosyo mo. How I wish ako lang to. Pero alam nyo, ang dami kong failure, dami kong ganito. Si Jesus lang talaga ang secret. Oftentimes when I'm asked, Pastor Jeff, paano kayong tumagal na 30 years ni Grace? Alam mo, sana gusto ko sabihin na magaling akong husband, na magaling akong asawa, na mapagpasensya ako. Hindi totoo yun. Kabaliktaran nga yun eh. It's only through the grace of God that I can say to the people asking me, it's only by the grace of God. Kaya umaabot kami ngayon na 30 years and counting. Katulad po ni John the Baptist, ang hope and prayer ko sa inyo, tayo po ay instrumento lamang. Sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng kabutihang ginagawa mo, nade-deflect ba yung glory? Hindi ako, I don't deserve glory. The Bible says, si God lang deserves all the glory. In fact, the Bible says, in everything you do it all for the glory of God. Amen? So ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na parang pakiramdam mo, ikaw lagi ang dapat sikat, mayaman, ikaw na, di ba? No, sabihin mo, it's only by the grace of God. Katulad ni John the Baptist, gayahin po natin humility niya, I must decrease, Jesus must increase. Amen?